So, good day mga kabakal. Meron na naman po tayong panibagong video. So, itong video na ito, mga kabakal, is all about newbies. So, yung mga new gun enthusiast. No? So, may mga nag-PM and comment dun sa mga post natin na unang tanong ay ano daw yung magandang unit. No? Pangalawa, yung upgrades. Okay? So, bago natin simulan, mga kabakal, disclaimer lang po. Lahat po nung aking isinishare dito is based lang po sa aking opinion, experiences, no? Hindi naman po tayo talagang professional when it comes dun sa mga pistols, no? Okay? So, umpisahan po natin dun sa first na question na ano daw yung unit na maganda. Okay? So, sa unit, no? So, magdidepende po 'yan kung sa ano nyo, sa budget, no? Kung may budget po kayo, syempre kung ako lang din magre-recommend, doon na tayo sa high end na 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 pistol, okay? So kung konti lang mga kabaka yung budget nyo, so any pistol lang na kaya nyo na i-afford. Okay? So meron dito kagaya nito yung Rock Island na to na compact caliber 45, no? So pangalawa doon, kung saan nyo gagamitin, kung pang everyday carry lang po ba, tapos everyday carry, and at the same time, pwede rin ipanglaro. So, sa everyday carry, hindi ko naman sa itong TAC Ultra na caliber 45 na high capacity. So, ito budget friendly ito. So, nasa ano lang to, pagka loman yung magkukuha nito is nasa 20K. No? So, ito pwedeng pang carry, and at the same time, pwede mo na rin ipanglaro. Kasi almost yung itsura niya ay ano na rin, pang competition type na rin. No? May bigger tail na, may magazine guide na. No? So, pwede na itong panglaro. And pwede rin siyang pang carry. Okay? And ito naman, yung TAC Ultra na yung Rock Island na compact, no, RIA. So, ito, medyo kailangan marami itong upgrades na gagawin. Unang-una, yung sa sight niya, kung mapapansin nyo yung site niya is yung sinaunang site ito. So ito, nahihirapan akong itama ito sa actually kahit sa 15 meters shot, nahirap ako itama ito. Yung target, sinasabi ko mga kabakal, is yung metal target, no? Tapos wala pa siyang magazine guide. Okay, so maganda ito, pang carry lang talaga. Kasi unang-una, compact siya, maliit lang. So almost halos pound size lang siya. Nakita niyo yan, pound size lang. Kasi laki lang halos ng palad ko. Yan. So, ito maganda pang carry. And tanong nga na anong unit yung maganda. So, kahit anong unit po, pwede. Pwede. Pang carry or pang laro. Okay? Kasi nga kahit gaano kaganda yung baril, tapos wala naman po, medyo mababa pa yung skill level nyo when it comes to pistol shooting, kahit maganda yung baril nyo, masasayang lang din. Okay? So, actually, dun din papunta yung mga kabakal, yung yung sagot ko para dun sa second question, no? Sa second question na ano daw yung mga upgrades na pwedeng gawin, okay? So, bago tayo pumunta ron, so yun nga, upgrades tayo sa upgrades. Okay? So, punta tayo ron sa pangalawang question na upgrades, okay? So, may mga nagsasabi na newbies, na mga baguhan na, sir, antigas ikasa, ang tigas din ng trigger pull niya. Sir, ano ba yung mga pwedeng gawin para lumambot? So, para sa akin po, dahil nga baguhan po kayo, no? And syempre, bago rin yung unit nyo, syempre pag bago, talaga lahat po yan matigas. And pangalawa nga, sabi ko nga ulit, is baguhan kayo, hindi pa kayo sanay. Okay? Hindi ka po kagaya ko, ito, naka-stack lang po na 18 pounds yung recoil spring, pero kung ikakasa ka ito, yan, so naikakasa ko siya kahit naka-hammer down po. Yan, yung kanina. So, hammer down natin ulit. So, kaya ko pong ikasa kahit 18 pounds yung recoil spring niya. Okay? Dahil nga po, matagal na po akong humahawak ng pistol, nakasanayan ko na po. Okay? Ngayon, kung kayo bago, syempre talaga, tapos matigas pa,
may hirapan po talaga kayo. Pero once na nakasanayan nyo po yun, baliwala na rin po sa inyo yan. Okay? So, sa trigger pull, yun, talagang medyo matigas din talaga. Nasa 4.5 to 5 pounds yung stock na ganitong pistol, no? Pero itong unit na ito, yun, na-adjust ko na po ito. So, naibaba ko na po ito ng 2 pounds. Okay? So, yun nga. So, yun. And para din po sa akin, yung advice ko rin din po sa sa mga newbies, no? Bago niyo po i-improve yung unit niyo na stock, okay? Na improve na parang ganito, no? Yung panglaro ko na talaga. Ang una niyo pong i-improve mga kabakal is yung sarili niyo, no? Huwag niyo pong uunahing i-improve yung pistol, no? Yung sarili niyo po muna, no? Dahil mas maganda po masanay muna po kayo sa matitigas, no? Tapos pag well improved na yung skill nyo, no? Kaya nyo nang mag-hit ng actually kaya may confidence and kaya nyo nang mag-hit ng from 5 meters to 35 meters or beyond pa kung mas maganda, na gamit nyo yung stock nyo na baril para pagka nag-upgrade kayo is mas madali na kayong mas madali na kayong makatama, kumbaga. Okay? Kasi ang hirap niyan mga kabakal, no? Stock, in-improve nyo agad sa ganito, no? Dahil nga may pera kayo. Pero yung skill nyo is hindi pa ganun kagaling, kumbaga nga, diba? Wala pa kayong confidence. Kumbaga parang pagka ginamit nyo to na sa competition, example, isinali nyo sa competition, tapos hirap na hirap kayong tumama. For example, 15 meters lang na metal target. Kumbaga, sayang, ganda ng baril, pero hindi maitama yun nga, sa targets, di ba? So, medyo, hindi ko naman medyo, yun nga, nakakahiya ng konti, di ba? Kumbaga, ganun na nga mangyayari na. Pero kung baliktarin naman natin, no? Stock lang yung baril nyo, pero na-improve nyo na yung skill level nyo, medyo mataas na yung skill level nyo, no? Tapos, kahit stock lang yung ginagamit nyo, pero tinatalo nyo naman yung ganitong baril na yun nga, kulang sa skill level. Diba? So, mas okay pa yun para sa akin. Okay? So, yun nga. So, balik tayo ulit. So, from stock, na-improve nyo na. Sabi nga, okay na. Okay na yung kaya ko nung mag-hit ng target beyond 35 meters hanggang 50 meters. Kaya, di ba? Ngayon, that's the time para po sa akin, that's the time na i-upgrade nyo na ng dahan-dahan. No? Upgrade nyo na. Pwede nyo nang palitan ng sights para mas mabilis kayong makapag-aim. No? Palalambutin nyo na siya. No? Papalambutin nyo na yung lahat kung anong pwedeng palambutin dito, no? So hindi ko na iisa-isahin para hindi umaba po yung video. So para po sa akin ang unang-unang upgrade, no? Kung ako yung may hawak nito na stock na TAC Ultra is anong unang papalitan ko rito is yung sights niya. Yan, yung sights. Kasi nga naka-combat sight siya, gagawin ko lang siyang adjustable kagaya nito. And kung mapapansin nyo mga kabakal yung sa front sight, yan. Kung mapansin nyo dito, makapal, yan, makapal siya. Ito manipis lang. Tapos naka-fiber optic na ito. So, mas madali ng mag-aim compare dito. Tapos naka-adjustable, pwede nating i-zero, no? And syempre, yung sa yung sa trigger pull niya. So, ito yung stock na ito nasa 5 pounds o 4.5, sabihin natin 4.5. Ito nasa na lang po 1.5 pounds. So mas madali na yung pag-engage natin, no, sa mga targets, okay? So, 'yun mga kabakal, no? Sa improvement, no? So, mga kabakal, tapos na tayo sa improvement, na-improve nyo na yung skill level nyo, no? So, kung i-improve nyo rin yung i-upgrade or improve nyo na yung pistol nyo, so, mas maganda kung dadalhin nyo yan kay Raygun 77. So, yung si Raygun 77 mga kabakal, ever reliable ko pong gunsmith po yan. Siguro, gunsmith ko po siya sa loob po ng 10 taon, mahigit na po. Siya po ang may gawa na itong pistol ko na ito. So, dati po siyang ganito. So, ginawa niyang ganito.
So, ganito magiging itsura niya, mga kabakal. So, yun lang po. Shout out sa iyo, Sir Regan 77. Maraming salamat sa iyo sa pagiging ever reliable gunsmith mo. So, ulitin ko. So, i-wrap up natin itong video. Kung sa unit, depende sa budget. Okay? Tapos, kung sa upgrades naman o sa improvement, ang unang-una natin i-improve is yung sarili bago yung unit. Okay? So, mga kabakal, sana po nagustuhan niyo po itong video natin. Kung nagustuhan niyo po itong video, please do like and share. Dito na po ulit magtatapos itong ating maiksing video. Sa susunod po ng mga video, may we have a good day. God bless and syempre magbuhay po tayo lahat.